Natutuwa lang ako sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghamon siya naman ang ah, umatras, no. Sabi niya dito mga kapatid, na personal na, no. Ni Attorney Mark Tolentino. Mikey is pinapari, sorry padre, di kita papatulan unless gusto ko makipagdebate sa akin tungkol sa batas at human rights ni Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, no? Na yon bayot. Ang grabe. So, yan po ang palatandaan mga kapatid na bankruptcy of right reasoning. Ad hominem, basta mamersonal na ta, pinangga nga Attorney Mark Tolentino, it is bankruptcy of right reasoning. No? Palabasin nyo yung Son of God. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Natutuwa lang ako sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghamon siya naman ang umatras, no. Sabi niya dito mga kapatid, na personal na, no. Mikey is pinapari. Ito po ang post ni Attorney Mark Tolentino. Mikey is pinapari, sorry padre, di kita papatulan unless gusto ko makipagdebate sa akin tungkol sa batas at human rights ni Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, no? Na yon bayot. Ang grabe. So, yan po ang palatandaan mga kapatid na bankruptcy of right reasoning. So, ang daming nagko-comment mga kapatid na babasahin natin. Tuwa ko sa mga comment. Tagam, hahaha. Ipakita si Kibs inyong Ginoo, ipatubang ayakaso kay Ginoo gud siya para naay katuman kadtong iyang gipang biktima kung tinuod to, no. Ipakita ng inyong Ginoo si Kibs para atubangon ng kaso nga gisang at patok niya. So I'm questioning not the legal side but the theological side of Mr. Kibuloy. Hindi natin question yung legal side ni Pastor, di ba? Who am I to question it? Wala naman akong authority niyan, di ba? So, ang may authority niyan ang Senado. Bakit hindi siya humaharap sa Senado, di ba po? Pag malaki na yung pagkakataon na makapag siya sa Senado, maka-explain siya sa sa side niya. May naghamon sa atin pero Sir Elton, pero hindi naman tumuloy, no. The person who closes his profile is so tinatawag tayo bakla na ni attorney. Ano naman ito si attorney, na personal naman. Ang sabi ko, ad hominem naman yan attorney, tinatawag tayong bakla. No, may prueba ka ba niyan? No, na bakla ako. Nagagalit sa iyo yung mga parokyano ko. Tanungin mo yung mga parokyano ko dito sa Valencia, Bohol, no, kung bakla ba si Father Darwin, no. Hindi ako ang sasagot niyan dahil na-issue ba tayo, no, bilang bakla, no. Dahil sinagot lang natin, di ba? Nag-ad hominem na ang ating mga mahal na kapatid. Ad hominem, basta mamersonal na ta, pinangga nga Attorney Mark Tolentino, it is bankruptcy of right reasoning. No? Palabasin nyo yung Son of God. No? Son of God naman siya, di ba? May-ari sa mundo, hindi natatakot sa korte. Paano yan? May-ari sa mundo. Ang daming video niyan na mahal nating pastor na may-ari sa mundo. Hindi ko sinabi to na walang witness, ha? May witness, marami.
nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko, stop! Sabi ko na, stop! Stop ka agad. Pasalamat kayo sa akin, napay-stop ko yung lindol na yon. So ad hominem yung ginagawa ng ating ating mahal na kapatid na abogado. Hindi ako sasalita ng against sa'yo, personal, no? KSP daw ako na pari, ganun. Di kita patulan, pero meron na siya mga personal na, banat. Pero ako, hindi naman ako na personal, no? Nag-advise lang tayo. Ini kita ka, bro? Son? Si Jane. Palabasin ninyo ang Son of God. Panahon na sana niyang magpaliwanag sa Senado. It is a great opportunity dahil nandun siya sa Senate, di ba? Kung may political agenda, yan ang panahon na makasagot siya. Si Kristo nga ay binigyan ng pagkakataon pero hindi naman siya nagtago. Silent lang siya sa harap ni Pilato pero matapang niyang hinarap yung mga accusation. Hindi niya sinagot lahat pero matapang niyang inaharap, no, ang lahat, no. So, hi Father, sana po Tagalog lang palagi para mas maintindihan ko po. So, yung mga comment natin dito ay Bisaya, no. Pero titingnan natin mga kapatid. Bisaya yung mga comment. Pero in-translate na lang natin, no? Father, nakapunta na ba kayo sa Philippine Eagle po? Sa Malolos po? Hindi pa po. Hindi pa po ako nakapunta doon. Okay na daw, clear na kaayo, Father, sa akin. Okay na kaayo, Father, kanina. Pero ito, malinaw ba? Marang mahina, no? Pero mas malakas ito. Dahil ang isa ay para sa mga i-interview natin, no? At din, lalo na kapag, babaguhin natin yung boses, pwede malaking boses. Pwede ba? Bata, no? Ngayon, ay naging bata na ang boses ko. Warcraft na natigsunan magandang nagbago. Mars, no? Babae. Mga kapatid, magandang yung yung testimony na hindi ma-recognize yung boses niya, yun ang gagamitin natin. Sunod mga araw yung Freemasonry na nag-surrender sa atin ay mag-share sa inyo, and then baguhin natin yung kanyang boses, no, para hindi bawal po yun eh. So good PM Father Darwin, musta sa tanang Katoliko dili ta muto hindi ko yung mutugon sa panawagan sa QOGP. Dili ta mutugon. Hindi kailangan niya harapin. Huwag siyang matakot eh. Kung injustice yan, Son of God naman siya. Di ba? Bakit matatakot yung Son of God? Hindi dapat matakot. At may tumatawag sa atin, mga kapatid. Magandang araw po, kapatid. Hello, maing hapon po, Father. Maing hapon. O si Ato. Sino to, kapatid? Si Eden po. Eden. Clemente, Father. Okay. Kumusta, Eden? From Cagayan, no? Dili, from Lapinigan, San Francisco. Anong may paglingkod natin, Sister Eden? Father, nalang ko ipangutana. Yes. Ining, ako ang sister ba, na ako ipalitan na ko sila kining pursiras kani, Father, kanang kuan. Kanang religious nga pursiras sa inyo nga kuan ko nagpalit. Yeah. Itag isahan na ako ang akong duha ka magulang. Unya,
kadong isa na ko kamaguwang ako pong gitagaan. Tapos ingon siya sa kuha nga bag-o lang, yun siya nga din na damgo lagi ko sa ako kining pulseras nga gihatag. Ko ihadong damgo father kuan kining na itom daw iyang pulseras. Wala nga nung naituman na. Nga kuan. Unsa may pasabot anak father So, isang beses lang? Opo pa sir. Isang beses lang po father. Sabi ko naman sa kanya nga hindi ka kasi nagkumpisal. At saka mayroon din siyang mga dalawang anak father nga wala pang kasal. Yung isa tumira sa kanya, yung isa hiwalay bukod. Unang-una kapatid, normal lang na naman naginip, di ba? Dahil yan sa mga nakita natin sa buong araw. Hindi lahat associated sa spiritual harassment, no? Ang kailangan lang niya ay i-renounce yung mga dapat i-renounce at then i-confess ang dapat i-confess. Okay? And then, kung totoo na may talagang spiritual harassment ang nangyari sa kanya, kailangan na natin ng cares, mag-practice ng cares and then gamitin yung sacramentals. Yung sacramentals is deliverance prayer is sacramentals also. So, wag lang natin bibigyan ng mga ibang kahulugan. Pinaka-importante is we do our task as a child of God, kapatid. Gani father kay kini sila. Pwede magtagalog ka sis dahil nag-request sila eh. Okay lang ba? Okay po. Ito yung mga kapatid ko kasi father, paborito ka rin nila. Kapag magla-live ka father, Yes. tapos sa akin sila pupunta. Sa akin sa pupunta kasi dito may cellphone kasi ako. Dito sa akin sila makikipanood. Saka gusto ka nila father. Kaya Salamat. nga, tuwa sila father na binilhan ko sila ng yung bracelet. Wow. Tapos laki nilang pasalamat sa akin kasi yun, binibigyan ko sila kung anong meron ako. Binibigyan ko sila yung mga holy exercise oil father. Meron ako yun. Kasi yun. Maganda yan. Patuloy kapatid and then i-extend yung regards ko sa kanila. Okay? May Father, tanong ka pa? Father, Sige. meron din pa, last na lang. Yung kasi Father, yung naputol natin pag-uusap noon, yung tungkol kang Our Lady of Mediatrix. And then? Yun kasi Father, di ba sabi mo na galing sa may... Hindi supernatural in nature. Opo. Hindi ako nagsabi. Ang simbahan po, ang Vatican. Opo. Tapos, naano ko lang Father, bakit may mga pari na kasi may magpa-blessing yung mga imahen nun eh. Bakit biniblisingan pa yun sa pari kung hindi pa yun pinapakinintulutan. At saka, pinapiestahan din pala yan dyan sa nagpiesta. May lugar daw din nga pinapistahan nila yung Totoo yun. Totoo yung sinabi mo. May mga dioceses pa na fiesta sa Lady of Mediatrix. Especially yung image is connected yun sa lipa eh. And then, ganun pa rin kapatid. Let us stick to the official statement of the church. Hindi nangangahulugan na approve na yan dahil may pari na nag-bless. Going back to the church, kapatid. So, binabasa ko na yung statement. So, meron pang mga pari na hindi tumatanggap or hindi nila alam. Posible hindi nila alam, nakakasanayan na, at kailangan natin ipaalam. Nandito naman, sinasagot naman natin yan last time. So, hindi din madali na tanggapin eh. So, proseso yun yung pagtanggap. Pero, as long as we directly answer categorically
sa tanong mo na it is not supernatural in origin. Kapatid? Yes po, Father. God bless po. Sir, Pagka may meron pang magtatanong, i-greet mo lang yung mga kapatid mo. okay, Father. Thank you. Salamat po, Father. At i-greet mo yung mga kapatid mo na nanonood ngayon. So, ay, Manang Billy. Nagingging. Nakasap ko na si Father. Ate Myrna. Yun, Father. God bless, Sister Eden, ha. Patuloy ka. God bless po. Maraming salamat sa Salamat pag-interact. So, mga kapatid, pwede kayo maka-interact ngayon, no? While naghihintay pa tayo sa ibang mga interaction, magbasa lang ako. Na-enjoy ako kay Attorney Tolentino, no? Na KSP daw tayo na pari, no? Sinasagot lang natin siya. Naghahamon ka ng legal issue tapos wala ka namang rason para dipinsaan kasi nagtago. Ang dapat dipinsaan mo, takot na self-proclaimed appointed son of Diyos, no? Si desperado ra kaayo ka, attorney. Hindi nagtatago pero ayaw pa daw lumabas. Joker ka, attorney, sa kanyang ito. Wrong mindset, attorney. Sad to say, below the belt na ka. Pildi na. Below the belt ka na. Si Lord Lane, no? Wa ka kasabot og theologically. No? Hindi mo naintindihan yung theologically. Pag legal ra ka, wa kay alam sa theo. Hindi mo alam yung theology. Wala siya nang hilabot sa legal issue sa inyong pastor. Hindi siya nangingialam. So, yan po ang komento sa kanyang post ni Pastor Kibuloy. Ang pagiging mabuting pastor lang ang question. Magpapirma na gani si Father Darwin sa inyo. Pero kung asa na gani ang appointed son of God ninyo, unta, dili pod ka makarma sa mga pari sa imong pagka okay na yon, no? Hindi na natin bibigyan ng mga personal attack yung ating kapatid. Pagdasal natin si Attorney Mark Tolentino po. Ngik, sobrang desperado nga. Wag mo sa mga negative legal issues pero sa pari makikdebate. Are you out of why not try to Secretary Abalos of the ILG and i-challenge mo for sure. Ma-put into test yung tripping mo. So, doon ka sa mga abogado ng legal issue. Hindi naman tayo nag-question sa rape case, sa human trafficking. Wala naman. It is theological question, Attorney, no? Being a fugitive and hiding from the law is not recognized as a legal right. When a person becomes a fugitive, they are deliberately avoiding legal prosecution, often after being accused or charged with a crime. This act of evasion is itself a criminal offense and can lead to additional legal consequences. Instead of facing the charges in court and allowing due process to take place, fugitives undermine the justice system by refusing to comply with the law. This only compounds their legal troubles and demonstrate a disregard for legal authority. Si Ping Beltran, ang ganda ng analysis ni Brother Ping. So, yung pag-evade niya, sabi dito, it is a criminal offense. The act of evasion is itself a criminal offense, no? This act of evasion is a criminal offense, can lead to additional legal consequences. Pero hindi ako magtakol niyan. So, isa niyang komento ni Brother Ping. Human rights dayon, pero ang mga suspended addict, even if wala pa drug test, patay dayon mo na. Mangitag human rights kung sila ang suspect. Okay, dili unta ta minanuloy kanang mga pari nga ing ani baway lami may
May pa si Father Shano. So, nagagalit sila dahil kini-question natin theologically. No? Si Kristo nga ay kini-question. Hindi naman nagagalit yung mga apostol. Yung Son of God, hadlok man lagi. Ang pinaghahawakan lang namin na argumento, yung kiniklaim niyang appointed Son of God. At yung sabi niya na kaya niyang ipastop yung lindol. Ito po ang pinaka-exciting part. Nasa video makikita. Nasabi niya, siya raw ang may-ari sa ating kaluluwa. Nahura na ni. May-ari ng kaluluwa ay natatakot ng mga pulis lang. At ako naman po ay naniniwala sa mga sinabi ni Pastor. Yung lindoy ay na-stop niya. Legit. Appointed son. Legit. May-ari ng kaluluwa. Legit. Tanong, bakit hindi niya harapin ang binibiktimang binibintang sa kanya? Tanong, pangalawa, bakit di niya pina-stop ang PNP na pumasok sa kingdom? Dapat kinuha niya ang mga kaluluwa ng mga PNP. Lahat kami anak ng Diyos. Modelo namin si Pastor. Ikaw, kanino ka anak? So, kita ninyo, no, they're more focused on fanaticism, mga kapatid. It's clear that Kibuloy is nothing more than a fraud and a scammer. Sabi ni Ping dito. It's time for people to open their eyes and reconsider what they choose to believe. If he truly were the appointed Son of God, as he claims, why would he be hiding? It is simple. It is simply doesn't make sense. So, may tumatawag sa atin, mga kapatid. May nawala. Tawag ka ulit, kapatid. So, tawag kayo ulit, mga kapatid. Nawala. Naputol ba? Naputol yun, no? It is simply... nandito na. Sagutin natin. Hello, kapatid. Hello, kapatid. Magandang hapon po. Ay, hello, Father. Tawag kayo ulit, mga kapatid. Hello. Yan na sila? Hello. Hello, kapatid. Sino to? Hello, Father. Hello, pwede yung nag-feedback. I-off mo yung monitor. Kapatid, i-off mo yung monitor mo. Oh, okay na po, Father. Kapag tatawag kayo, mga kapatid, i-off mo yung monitor ng feedback eh. Okay? Kapatid, taga saan? Butuan City po. Sinong pangalan nito? Sheila po, Father. Sheila. Bito? Sa Butuan City. Sister Sheila, ano ba yung may paglingkod natin sa inyo? May tatanong lang sana ko, Father, kasi nung kinasal kami ng asawa ko, di ba bago yung kasal, dapat may kumpisal. Yes. Pero hindi po kasi yun binigay sa amin ng pare. Hindi kayo nakakumbisal? Bakit? Di po namin alam. Basta na lang pag dating namin sa simbahan, agad na yung ceremony. Nagmamadali, baka may schedule. Ito na, kailan yon? Kailan yung kasal niyo? Last 2019 pa lang yun. Matagal na. So, yung Opo. tanong mo, Pwede po ba yun nga, yung ganon, wala kaming kumpisal, tapos bigla na lang kami kinsal agad. unang-una, kailangan talaga yung sacrament of confession before receiving the sacrament of matrimony. Opo. Yan talaga ang proper, no? At So, valid pa rin yung kasal ninyo, pero hindi lang kayo nakakumpisal. No? pwede pa rin po ba kami makapagkumpisal ngayon, Father? Yes, anytime. Pwede. Anytime po, pwede. Tapos yung asawa ko kasi, Father, noon, di pa siya nakapag,
communion, Father. Pero lagi siyang Hindi siya nangungumunyon. Bakit? hindi. Kasi Hindi pa siya nakakumpisal. Opo, ever since po. Tapos pero nung nung Semana Santa, nag-upisal kami. That's good. That's good. And then, magkumpisa lang kayo, ha? And then, wala namang perfect na pari. And then, isalin niyo yung confession na, sa confession niyo nakasal kayo. Pero hindi naman yun yung kasalanan. Siguro, akala ng pari, tapos na kayo nakakumpisal. Baka, yun lang yung possibility ba? No? Possible. Ano yan? Kasi yung asawa ko, Father, hindi siya nakakumpisal pero wag ka ng mga lawat siya, Father ba? Dapat mag-umpisal time. muna, ha? Yung paalan, salin nyo lang yung mag-receive kayo ng communion without confession. Salin nyo yan sa confession ninyo, ha? Sister Sheila, meron ka pang additional na tanong? Wala na po, Father. Maraming salamat po. Regards mo ako sa husband mo, ha? God bless po. Okay, sir. Okay, Father. Thank you. God bless po. Thank you, Sister Sheila from Butuan. At si Ring 28, Father, sana ma-announce ninyo ang mga may gaganapin na Conference for Spiritual Liberation and Exorcism sa Archdiocese of Manila of the Exorcism sa San Carlos Seminary sa Makati. Salamat po. Yun bang pinopost ni Father Sikia? Pinopost ko na eh. Yung pinopost ni Father Sikia. Ito siguro, Spiritual Liberation and Exorcism Series number 2. Infestation of Places and Object. Discernment, Ritual, Challenges and Difficulties. Pinopost ko po. No? Pinopost ko na po. Sinishare ko pa. Bago lang. Ring 28. So, ulit bugtong, Father, marami na ang bumubuto sa'yo. Ano? Bumabato pala. Bumabato sa'yo. Ibig sabihin yan, marami ka ng bunga. Ingat lang, Father. Yes, salamat. Olive Bugtong. So, hintay tayo sa mga kasamahan natin. So, patuloy tayo na magbasa ni Ping Beltran. As for you, attorney, countless ordinary people face legal battles every day, often without the benefit of strong legal representation. If you are as capable as you claim, then bring him forward to face the charges and defend him in court. Is this that simple? Nung tinukso si Satanas, si Ray Joseph Iganya, sabi niya, nung tinukso si Satanas, ano to? Uy, may pinadala na, wow! Salamat sa mga nagpadala ng no? May na tayo. Wow! May keypad at may, oh wow! Salamat po. Birthday pala ito from Mace. Mace? Open Lapu-Lapu City. Salamat po. Wow. Ano yan? Watch. Wow. Birthday ko. Ano din yan? Watch din yan? Ito lang. So may relo na ako. Wala itong Sa ilalim pa din. Wow. Salamat po sa nagpadala ng orasan, no? Ang dami ko ng relo, 4 na yung relo ko, no? Salamat po. Si Sir Mace from Open Lapu-Lapu po. Edison. Isuot yan mamaya, Edison. So, basahin natin yung mga comment. Si Ray Joseph Iganya, nung tinukso si Satanas, si Jesus, attorney, sabi ni Satanas kay Jesus, kung tunay ka nga anak ng Diyos, tumalon ka sa bangin na yan at siguradong hindi ka mamamatay dahil siya ang anak ng Diyos. Sino nga uli ang nagsasabi na tumalon siya sa bangin? Si Satanas. Yan ang comment ni Ray Joseph Ingania. Si Pastor Jumar, huwag mong nang patulan, attorney. Parang si Di Castro lang yan. Ang kasamahan nila. Didma lang ang ganyang mga mentality full of jealousy. Juan Baramida.
Laban lang, attorney, the longer the case, the more money can be produced. No? I admire your profession being a lawyer. No? The longer the case, the more money can be produced. Ang daming pera ng abogado kapag I admire your profession being a lawyer, pero kung mag-extradite yan after his case in our country, malamang sa EDX Florence, bagsak niyan. Highly domestic and international personalities nandun. Si Juan pilit. Yung amo mo ang papansin. Steven Joshua Serious. Human rights, si Bernard. Ito po ay pinupost niya. Doon ako nagbabasa sa post niya. Human rights, ano po ibig sabihin, attorney, na may karapatang magtago sa batas? Bernard Carillo. Okay. Si Ann Malaka, kung walang ginagawang kasalanan si Kibuloy, bakit nga ba nagtatago? May nag-comment, no? Marunong ka bang magbasa sa sinabi ni attorney, no? Nakasamahan niya. Ni warrant of arrest nga eh. Bakit ayaw nyo siya palabasin? Remember, no one is above the law. Kahit inyong pastor. Nung naalala ninyo, yung question yung mga obispo natin sa Senate, yung mga obispo na question, pumupunta talaga sa Senate. Sumasagot. Pero itong nagpakilalang anak ng Diyos, hindi naman. No, pumupunta. Resulta na, Father Darwin Anyuber, focus lang sa kasimbahan, Father, mo apil-apil po ka. So, Son of God, unya hadlok. So, focus lang daw tayo sa simbahan. And then, ang issue naman natin is theological, di ba? So, yan talaga. No, nagtatanong lang tayo, mabuti ba siyang pastor? No, dahil siya ang Son of God. Kung mabuti siyang pastor, hindi magpakamatay siya para sa mga tupa. Parang ang tupa naman ang nagdepensa sa kanya. Para yung tupa ng mabuting pastor ay katanga ni mo, Father. Walang nagsabi na may abogado noon sa panahon sa pagpako kay Kristo. Si Pilato nga, ang hugas ng kamay. Noon, may huwis nga eh. Hindi gaano ka tulad natin, may court sila eh. May tribunal court din sila. Yung mga, tingnan mo yung mga judges, di ba? Mga maghuhukom. Biblical yun eh. Mag-review ka sa Biblia, kapatid. Merong mga maghuhukom. So, meron nang, hindi katulad sa atin ngayon, na very precise na. So, naghintay lang tayo sa mga kasamahan natin, mga kapatid. At salamat sa inyong mga komento. God bless, mga kapatid, ha? God bless sa ating lahat. Message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord